Sabi sa EO, immediately upon publication sa gazette o sa newspaper, nagawa na to, na-publish na, effective na to ngayon. Pagtatakda ng limitasyon sa presyo ng bigas, umpisa na ngayong araw. Special rice hindi kasama sa price cap. In this case po ay malinaw po itong pulis na ito ay napakarami po ano nga ba yung ginagawa niya sa lugar na yon. Chief of Police ng Rodriguez Rizal inalis sa pwesto dahil sa pagkakabaril ng tauhan nito sa isang minor de edad. Ang cast ng pulis na nakabaril, positibo sa iligal na droga. Mailan-ilan lang naman po ang nagkaroon ng queuing kanina. Maayos naman po. We're making adjustments sa lugar na participating sa asat. Unang araw ng dry run ng cashless toll collection, naging maayos ayon sa Toll Regulatory Board. Tuluyang pag-aalis ng cash lanes, pag-aaralan pa pagkatapos ng dry run. Former U.S. President Donald Trump naghain ng not guilty plea sa election case sa Georgia, USA. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ipinatupad na agad ng pamahalaan ang pagtatakda ng price cap sa ilang klase ng bigas sa merkado. Pero ayon sa isang grupo ng mga magsasaka, posible silang maapektuhan ng hakbang na ito ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sabi sa EO, immediately upon publication sa gazette o sa newspaper, nagawa na to, na-publish na, effective na to ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas sa buong bansa batay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilalim ng Executive Order No. 39 na ipinalabas matapos ang sectoral meeting sa Malacanang. Itinakda sa halagang 41 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos naman sa well-milled rice. Bunso nito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan at ng mga napapaulat na manipulasyon sa presyo at pag-iipit sa supply nito. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, babantayan nila ang mga presyo ng bigas sa merkado. Gusto ko lang linawin na ang price cap, hindi sa lahat ng rice ito, no? Para lang sa regular milled rice na sineset na 41 pesos per kilo ang price ceiling at saka well-milled rice. Meron tayong mga premium varieties, no? Na hindi covered ng Price Act. Ang sisiguraduhin din natin na hindi na may mislabel yung subject, yung type ng rice na regular milled rice o well-milled rice, hindi na mislabel na premium type, ano? Sang-ayon naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa hakbang na ito ng palasyo. Mataas man anila ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado ay sapat naman ang supply sa bansa. Katunayan nito ay ang mga nakikitang nakaimbak sa mga ininspeksyong bodega sa Bulacan. Malapit na rin anila ang panahon ng anihan. Sa akin naman dahil dapat sundan yung local harvest natin. No? So magandang move yun. At least ito sasabihin, dito sa presyong 23 up to 25, kikita na yung magsasaka. So yan. Yung mga miller, hindi naman lugi. Kinikilala naman ng Federation of Free Farmers ang hakbang na ito ng palasyo na naglalayong maging abot kaya ang presyo ng bigas. Ngunit posible anilang sa mga magsasaka bumwelta ang epekto ng price cap sa bigas at baka bumaba pa ang presyo ng palay. Posible rin anilang ilagay ng mga retailer sa mas mataas na kalidad ang kanilang itinitinda para hindi malugi. In general, baka imbis na mas lalong lumuwag yung supply ng bigas at those prices of 41, 45, baka lalo pong humigpit. Baka po lalong either itigil na o isuspend po ng mga rice natin, dealers and retailers, yung kanila pong pagbibenta ng bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Titiyakin ng pamahalaan na maipatutupad ang itinakdang price cap sa presyo ng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ibinigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno na pangunahing magpapatupad nito. Kabilang dito ang Department of the Interior and Local Government, Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry. Partikular na tututukan sa implementasyon ng price cap sa bigas ang Metro Manila. Hinihikayat din ng Pangulo ang publiko na isumbong o i-report sa mga otoridad ang sinumang lalabag sa itinakdang price cap. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I mean, if it comes to that, I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Posibleng ikalugi umano ng mga nagtitinda ng bigas ang pagtatakda ng price cap ng pamahalaan. Ilang mamimili naman ang nagsabing malaking tulong sa kanila ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil sa ipinatutupad na limitasyon sa presyo nito. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Halimbawa, mamumuhunan ka po ng 50 ang kuha mo sa rice mill, tapos ibebenta mo dito 45, dilugi na po ng 5 pesos. Paano pa po yung mga tracking? Huwag na lang pong negosyo pag ganun. 8 taon nang nagtitinda ng bigas si Jennifer Thomas sa Nepa Q-Mart, Quezon City. Ang pangamba niya, ikalulugi ng kanilang negosyo kung magiging 41 to 45 pesos na lang ang presyo ng well-milled at regular milled rice na itinitinda nila. Ilang nagtitinda din ng bigas ang nagsabing maaari nilang ibenta sa 41 to 45 pesos ang presyo ng well-milled at regular milled rice kung bababa rin ang pagbenta sa kanila ng mga supplier. Anila, marami rin kasing mga mamimili ang dumadaing sa kanila dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Lahat po ng dumarating ngayon, sobrang taas. Puro 2.3, 2.4, 2.5 ang mga presyo po ng bigas. Kailangan meron dumating na bigas na mga halagang 1.8 lang o 1.750 man lang. Siguro mababa na rin kasi kung kami magbebenta ng sa tamang presyo, siguro sila rin sila. Syempre patas ng patas yung bigas ngayon. Samantala, para kay Nanay May, nakakabili lang ng bigas na 60 pesos kada kilo, malaking tulong ang utos ng Pangulo na limitahan ng presyo ng bigas. Mabuti naman kung ganun para makatipid. Alam mo ba, mahal ang bilihin ngayon. Gusto kong bumaba pa yan hanggang 20. Inaasahan talaga natin. Kasi yun ang pangako niya Si Nanay Twin naman, ilang buwan na pinagkakasya ang 2 kilong bigas kada araw para sa kanilang mag-anak. Kaya kung bababa ang presyo nito, ay mas mababudget na nila ng maayos ang iba pa nilang gastusin. Okay lang yun, basta at least bumaba. Dito na nga kami sa palengke bumibili kasi 48 Doon sa mga ibang tindahan, 55, 54. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalis na sa pwesto ang Chief of Police ng Rodriguez Rizal. Ito'y may kaugnayan sa insidente ng pamamaril at pagpaslang sa isang menor noong August 20. Ito ang balita ni Lea Ilaga. In this case po ay malinaw po itong pulis na ito ay napakarami po ano nga ba yung ginagawa niya sa lugar na yon. Hindi ligtas sa investigasyon ang hepe ng pulis na nakabaril at nakapatay sa isang minor de edad sa Rodriguez Rizal noong August 20. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, inalis na rin ito sa pwesto dahil sa insidente. Pinalitan siya ni Police Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio. Si Colonel Piquero po ay administratively relieved from his post to give way to the ongoing investigation po to determine kung nagkaroon din po ng administrative lapses on his part under the doctrine of common responsibility po.
Bagamat ng negatibo sa paraffin test, nagpositibo naman sa ballistic exam ang baril ni Police Corporal Sabilio matapos na makitaan ng gunpowder residue. Hindi naman aniya nakalagay sa medical exam ng mga ito kung positibo sila sa alcoholic test o kung nakainom ng alak ang dalawa. Sabi daw po ng attending physician, he will just wait kung siya po ay mapapadalan po ng summon or subpena para i-explain po yung findings po niya as specified po doon sa medical certificate. Base sa resulta ng pagsusuri na ipinadala ng Internal Affairs Service, nagpositibo naman sa methamphetamine hydrochloride o shabu si Jeffrey Baguio. All the more na dapat talagang itong imbestigahan. At sa ngayon, ma'am, kasalukuyan ay nakakulong pa rin po itong dalawa na ito while iniintay po natin yung resulta po or resolution na ilalabas po ng prosecutor's office patungkol po dun sa kasong kriminal na ating isinampa laban dito sa dalawa. Kasong homicide at frustrated homicide ang isinampa ng PNP laban kina Sabilio at Baguio. Hating gabi ng August 20, hinarang ni na Police Corporal Sabilio at Baguio si John Ace Umpad na parehong sakay ng motorsiklo. Nagpakilala umanong pulis si Sabilio subalit hindi naman ito naka-uniforme kaya't hindi huminto si John Ace. Nagkaroon ng habulan hanggang sa tapat ng bahay ni Umpad. Akto umano nabubunot ng baril si Sabilio kaya't binato ito ng helmet ni Umpad. Nagpaputok ng baril si Sabilio subalit ang tinamaan ay ang kapatid ni Umpad na si John Francis na noon ay palabas ng kanilang bahay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 police non-commissioned officer ang nagpositibo din sa ipinagbabawal na gamot. Ito ay batay sa isinagawang random drug test ng National Capital Region Police Office. Ang mga ito ay haharap sa summary administrative proceedings. Doon po ma'am sa kinondak po na 4 na beses na random drug test po ng NCRPO sa buwan po ng Agosto, mahigit 900 po yung sinubject po nila sa random drug test at 3 po doon ang nagpositibo. Isa na nga doon yung dating hepe po ng Mandaluyong City Police Station. At 2 po doon, mayroon pa pong 2 na non-commissioned officers po at lahat po ng kanilang confirmatory test also yielded positive result po. Itinalaga bilang Acting District Director ng Quezon City Police District sa Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Red Maranan. Pinalitan ni Maranan sa pwesto ang nag-resign na si Police Brigadier General Nicolas Torred III. Samantala, itinalaga naman si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo bilang kapalit ni Maranan. Nagbanta ang isang mambabatas na ipapaaresto ang dismissed na pulis na nagkasa ng baril laban sa isang siklista sa Quezon City sakaling hindi ito sumipot sa gagawing pagdinig ng Senado. Ilang panukalang batas naman ang nakikita ng liderato ng Senado na dapat ipasa para maiwasan ang away kalsada at maprotektahan ang mga siklista sa kalsada. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Ipasapina natin siya kung hindi siya magsipot. At kung hindi siya sumipot pa rin sa sapina, din pwede natin siyang iparesto sa Sergeant at Arms natin. Magpapatawag na ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Martes, September 5, kaugnay ng nag-viral na road rage incident sa Quezon City. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbitahan nila ang dismissed na polis na nagkasa ng baril na si Wilfredo Gonzalez. Ngunit sakaling hindi ito dumalo, nakahandaan niyang maglabas ng sapina ang komite laban sa dating polis. Maaari din anyang ipaaresto ito kung hindi pa rin naharap sa Senado, tulad ng hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Land Transportation Office kahapon. Tiniyak naman ni Senator De La Rosa na pakikinggan ang lahat ng panig sa gagawing investigasyon ng Senado. Pakinggan natin yung side ng PNP, kung ano yung ginawa nila, mga actions taken nila. Kaya nga, hearing tayo para pakinggan natin sila, yung dismissed na police at saka yung biktima sa panulutok. Inimbitahan na rin ng Senate panel ang siklista sa insidente at umaasang dadalo ito sa pagdinig. May mga info tayo, hindi info na ayaw na talaga niyan, parang takot siya. So, i-encourage natin yan.
Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, handa silang magbigay ng proteksyon sa siklista kung nanaisin ito. Isa sa nakikita ngayon ng liderato ng Senado ay ang pagpasa ng isang espesyal na batas na Anti-Road Rage Act na layong maiwasan na ang mga away kalsada. Ganoon din ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa kaligtasan ng mga siklista maging ng mga commuter. Under that bill that we're planning to file, automatic motor proprio, the DOJ can file a case under the new laws, a special law on road rage. So, hindi na po natin kailangan na mag-complain pa ang oppressed or offended party. Paano naman itong pangako natin na may safe pathway sa mga motorcyclists and bicycle riders na abusuin itong mga katulad ni Mr. Gonzales? Si Senator J.V. Ejercito na isa ring siklista, suportado ang investigasyon sa Senado at pagsasampa ng kaso ng PNP laban kay Gonzales sakaling tuluyan ng hindi maghahain ng formal na reklamo ang siklista. Naniniwala rin ang mambabatas na dapat pag-aralan ang panukalang road sharing habang pinapagbuti ang pampublikong transportasyon. I bike to work almost every day. Okay po yung bike lane, syempre pabor po tayo dyan. Kaya lang, after the rush hour, wala na hong gumagamit ng bike lanes at sayang yung space. So yun yung mga dapat pag-aralan. Siguro magkaroon lang ng oras. Harin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Bagyong Hana lumakas pa at naging typhoon. Panahon ngayong weekend, magiging maulan kaya? Mga paraan upang mapalakas ang depensa ng Kyiv Ukraine kontra Russia pinaplano na. Former U.S. President Donald Trump naghain ng not guilty plea sa election case sa Georgia, USA. Naging typhoon na ang Bagyong Hana habang nasa Philippine Area of Responsibility pa rin. Pinalalakas ito ang habagat na siyang nakakaapekto ngayon sa bansa. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may mga lugar ba ngayong weekend na magiging maulan? Magandang gabi, Monica, at sa ating mga kasambahay. May mga lugar pa rin, lalo na sa area ng Luzon, ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaninang alas 4 ng hapon, itong bagyong si Hana ay namataan po ng Pag-asa sa layong 710 km dyan sa may silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ito, lakas ng hangin na 120 km per hour at pagbugso na abot sa 150 km per hour. Ngayon, nasa typhoon category nga ito. At yung kanya namang sirkulasyon na hindi nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yun nga po, yung southwest monsoon o habagat ay pinilalakas itong bagyong si Hana. Kaya nakakaranas po ngayon ng mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Luzon. Bukas, meron pa rin pong epekto ang habagat at makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang lugar sa ating bansa. Pangunahin na sa Metro Manila at yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Maaari po niyo makaranas ng mga pag-ulan at kung malakas po yan, maaari po yan magdulot ng mga pagbaha at landslide. Samantalang sa nalabing bahagi naman ating bansa ay may possibility na magkakaroon pa rin tayo ng papulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Makita natin, Monica, itong cloud cluster dito sa area na ito ayon sa Pag-asa, maaari sa mga susunod na araw ay may mabuo na low pressure area and eventually ay maging isang bagyo. Ito namang si Hana ay posible na lumabas ng PAR bandang linggo o Lunes yan, pero ito ay posibleng maglandfall yung mata nito dyan sa may area ng Taiwan. Kaya yan ang ating babantayan doon sa ating mga kababayan dyan na Pilipino dyan sa may Taiwan ay baka po by Saturday o Sunday ay magkaroon po ng epekto itong bagyong si Hana dyan po sa Taiwan. Monica? So Ray, wala pa naman na nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa? Wala po, Monica, dahil yung track nitong bagyong si Hana ay talagang ang direksyon nito papunta dyan sa may area ng Taiwan. Unless na magbago yung kanyang track at bumaba, kung maaaring maapektuhan yung area ng Batanes o yung extreme northern Luzon, doon naman tayo maaaring magtaas ng wind signal. But then kahit walang wind signal,
ay meron tayong mga pag-ulang mararanasan dahil dito sa epekto ng habagat, Monica. Yung mga pag-ulan ba na nararanasan natin, Ray, ganito rin ba yung posible nating maranasan ngayong weekend o maaaring mas umigting pa, no, yung mga pag-ulan? Oo, Monica, halos ganito rin yung ine-expect ng Pag-asa based sa kanilang forecast sa models, ano, na talagang habang lumalapit kasi itong bagyong si Hana dito sa may extreme northern Luzon, ay maaari na mas palakasin pa nito yung habagat. Kaya Saturday, Sunday at baka tumawid pa ng Monday yung maging epekto nito, Monica. At uling tanong na lang, Ray, no, September, ngayong buwan, ilang bagyo ba ang inaasahan natin maaaring pumasok sa bansa? Base sa forecast ng Pag-asa, Monica, nasa 2 hanggang 3 na bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Air Responsibility. Pero yun pa rin yung kanyang direksyon, no? Maaaring ito ay lumihis papunta yan sa may northern part na maapektuhan yung northern Luzon. Unless na talaga mayroong malakas na pwersa, umina yung habagat, doon pa lamang talaga maaaring maglandfall dito sa ating area ng Luzon, yung bagyo na mabubuo o papasok sa PAR ngayong buwan ng Setyembre. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Isang linggo pa lamang ang nakalipas ang magbukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Ngunit 2 araw nang nagdeklara ng walang pasok sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Kaya ang ilang paaralan gumawa na ng mga hakbang upang paghandaan ang mga ganitong araw. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. May advance knowledge na yung mga magulang at saka yung mga bata kung sakasakaling masuspend ang klase, alam nila kung anong day sila titingin doon sa modules. Inaasahan na ng mga paaralan na may mga araw na idedeklarang walang pasok dahil sa mga malalakas na pag-ulan at bagyo. Kaya naman naghanda na sila ng mga contingency measures para hindi maantala ang aralin ng mga bata. Ayon kay Ginoong Antonio Miranda, principal ng Toro Hills Elementary School, mayroon na silang modules sa bawat quarter ng buong school year. Binibigay ito sa mga magulang sa pagbubukas pa lang ng klase. Mayroon ng orientation na ginagawa para sa mga magulang upang magabayan sila sa asynchronous learning. Wala na pong online teaching ang teacher. Pinagbawal na po ang online teaching kasi face-to-face na nga. More on asynchronous na lang kapag may gaya nito 2 days na tayong walang pasok. Siyempre, yung 2 araw na yan, sa 10 weeks na lesson, nababawasan ng kanilang learnings, tsaka yung continuity ng lesson, napuputol. Ganito rin ang ginagawa sa Bagong Barrio National High School. Ayon sa school principal na si Emmanuel Aguilar, nagbibigay ng mga task o gawain ang mga guro sa kanilang mga estudyante habang suspendido ang klase. Mayroong buffer days ang Department of Education sa school year calendar para sa make-up classes. At ang national o regional offices ng DepEd, maging ang Schools Division Superintendent ang magtatakda kung kinakailangang magsagawa ng makeup classes. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni former US President Donald Trump ang mga paratang sa kanya patungkol sa akusasyong pagtatangka na baliktarin ang resulta ng 2020 US election. Naghain ito ng not guilty plea sa korte sa Georgia, USA. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Nagsumite ng not guilty plea si former US President Donald Trump sa mga paratang na pinangunahan nito ang isang criminal conspiracy upang i-overturn ang pagkatalo nito sa 2020 US election sa southern state ng Georgia araw ng Huwebes, August 31. Nakaharap ang Republican presidential frontrunner sa 13 felony counts, kabilang ang racketeering o pagkita ng salapi sa pamamagitan ng ilegal na mga gawain. Kasabay ng plea ni Trump, naghain din ito sa korte na nagsasantabi sa kanyang karapatang humarap sa arraignment sa araw ng Miyerkules, September 6. Samantala, sumuko si Trump sa Fulton County Jail sa state capital Atlanta noong nakaraang linggo.
Si Trump ang kauna-unahang former U.S. President sa kasaysayan na humarap at sumuko sa mga criminal charges na nagresulta sa pagkakaroon ng mugshot sa pulisya. Nagpiyansa rin ito ng $200,000 at may inmate number na PO 1135809. Inakusahan din si Trump ng pakikipagsabwatan sa 18 iba pang defendants sa isang multi-pronged attempt na i-overturn ang pagkatalo sa Georgia. Sasabay ang mga paglilitis ng dating Pangulo sa Republican presidential primary season na magsisimula sa Enero at kampanya para sa November 2024 White House election. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ng set ng concrete proposal sa United Nations Secretary General Antonio Guterres kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov sa layuning buhayin muli ang kasunduang nagpapahintulot ng ligtas na pagluluwas ng Ukrainian grain sa pamamagitan ng Black Sea. July 2023 nang bumitiw ang Russia sa kasunduan, isang taon matapos na mamagitan dito ang United Nations at Turkey. Ipinadala ang sulat bago ang isasagawang pagpupulong ni Russian President Vladimir Putin at Turkish counterpart Tayyip Erdogan kung saan inaasahang tatalakayin ang Black Sea grain exports. Layon ng Black Sea Grain Deal na labanan ang global food crisis na tumindi dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine ayon sa United Nations. Pinaplano na ng lokal na pamahalaan ng Kyiv ang pagpapalakas ng depensa nito kontra Russia dahil umano ang Kapitolyo ng Ukraine ang pangunahing target ng Russian forces. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Maglalaan ang lokal na pamahalaan ng Kyiv, Ukraine ng nasa $21.74 million o 1.2 billion pesos upang makapagpatayo ng mga kuta na magpapalakas sa depensa ng syudad at magkaroon ng kinakailangang gamit pang militar kontra sa maaaring pag-atake ng Russian military. Unang inatake ng Russian forces ang Kyiv nang magsimula ang kanilang full-scale invasion noong February 2022. Ngunit umatras ang mga ito nang kaharapin ang matinding paglaban ng Ukraine. Ayon naman kay Serhiy Popko, head ng military administration, ang Kyiv ang magiging number 1 priority at target ng kalaban. Maraming lugar sa silangan at timog ng Ukraine ang hawak ng Russia, subalit wala pang tanda kung kailan nila muli aatakihin ang Kyiv. Regular na tinatarget ng missile at drone attacks ng Russia ang Kyiv kung saan ikinasawi ito ng 2 individual sa huling pag-atake nito sa Kapitolyo noong Miyerkules, August 30. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng bagong Thai Prime Minister na si Srettha Thavisin na tanggalin ang visa requirements para sa Chinese at Indian tourists. Tiwala ang tourism operators at analysts na ang visa waiver na ito ay makakapagpabilis ng pag-recover ng tourism industry at maabot ang target ng pamahalaan na tourist arrival. Anila ang mahaba at komplikadong visa application process ang nagpapabagal sa tourism export. Mahalaga ang self-care sa mga babae habang nagkakaedad. Kaya pinapayuhan ng lahat ng nasa edad 30 pataas na ugaliin ng pagpapatingin sa mga doktor. Ito ang balita ni Kichi Ciprian. Hindi lahat ng nakakapangbukol sa dibdib ay cancerous dahil maaaring ito ay isang pagbabago lamang sa breast o dibdib ng isang babae na tinatawag na fibrocystic breast changes na karaniwang nararanasan ng mga kababaihang edad 30 to 50 years old. Fibrocystic change of the breast per se is not a disease, no? It's just a changes. Yeah. The issue is because sometimes they present like a lump. Now, that is the problem. When you have a lump, you have to make sure
is not cancer. It's just a normal changes of the breasts among women, especially during their reproductive years, meaning premenopausal. So what is that? Is on the average for 5 to 6 change of the breast is between the age 30 to 50 years old. That's where the occurrence happened. Paalala ng mga doktor, lalo na sa mga kababaihan na ugaliin ang regular na pagpapacheck up. Iwasan ang pagse-self-medicate at mas mainam na naipapatingin agad ang nararamdaman sa dibdib upang hindi na umabot sa mas malalang kondisyon. You have to know yourself, your own body, di ba? Number 2, do not hesitate to seek consult, di ba? Pwede naman sa doctor's clinic or kahit nasa center. Yung importante, yung regularity. Attitude natin yun ugali natin yun Pupunta lang tayo kung may problema sa health natin or magsa-self-medicate, di ba? Hanggang hindi na maayos, that's the time they go wrong. Kasi dapat yung regular. Ito women usapan ito tungkol sa breast. Alamin ang iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng fibrocystic breast changes. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Mailan-ilan lang naman po ang nagkaroon ng queuing kanina. Maayos naman po, we're making adjustments sa lugar na participating toll plazas. Unang araw ng dry run ng cashless toll collection, naging maayos ayon sa Toll Regulatory Board. Tuluyang pag-aalis ng cash lanes, pag-aaralan pa pagkatapos ng dry run. Naging mas maayos ngayon ang dry run ng planong cashless toll collection sa mga expressway kumpara sa naunang strict implementation nito sa kasagsagan ng pandemya batay sa assessment ng Toll Regulatory Board. Ngayong araw, sinimulan sa ilang mga piling toll plaza na alisin ng cash lane para sa planong pagpapatupad ng cashless toll collection para sa mas mabilis na biyahe sa mga expressway. Ito ang balita ni JP Nunez. Parang ginawa na nila pong mandatory, kaya magpapakabit na ako ng RFID. Nagdesisyon ng magpakabit ng EasyTrip RFID si Mau Alcantara na dumadaan sa North Luzon Expressway dahil sa simula ng dry run ng cashless toll collection. Naniniwala naman siya na talagang mas mabilis makapasok at makalabas ng toll plaza kung merong RFID. Pero hindi siya nagpakabit noon dahil sa issue ng mas malaking bawas umano sa load kaysa sa talagang babayarang toll fee kapag cash. Iwasan nila yung sa system nila na mas umover yung singil nila sa talagang kung magkano lang yung toll fee. Ngayong hinihikayat na ng Toll Regulatory Board at Management ng mga expressway ang mga motorista na magpakabit ng RFID, ang panawagan ni Mau maging maayos lang ang pagbawas ng load at mas maging mabilis ang proseso sa reimbursement kung sosobra ang singil sa cashless transaction. Batay sa assessment ng TRB, naging mas maayos naman ngayon ang simula ng dry run ng cashless toll collection kumpara noong gawin itong mandatory sa kasagsagan ng pandemya. May ilang toll plaza ang nagkaroon ng pila ng mga sasakyan, pero mas kaunti ito dahil mas marami na ang nakapagpakabit ng RFID. Ayon sa spokesperson ng TRB na si Julius Corpus, kahit na may mga toll plaza na inalisan ng cash lane, ina-assist pa rin naman para makapagbayad ng cash ang ibang motorista para makapasok at makalabas pa rin ng expressway. Mailan-ilan lang naman po ang nagkaroon ng queuing kanina. Maayos naman po, we're making adjustments sa lugar na participating toll plazas. We have observed na kailangan pa yung ibang plaza ng additional signages para magabayan ng gusto. Yung mga motoristang wala pang RFID na dumadaan dito sa participating toll plazas po natin.
Para sa Easy Trip subscribers, kasama sa first batch ng dry run ng cashless toll collection ang North Luzon Expressway, ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, Cavite-Laguna Expressway o CALAX at ang Manila-Cavite Toll Plaza. Habang sa mga AutoSweep subscribers naman ay kasama ang NAIA Expressway, South Metro Manila Skyway Stage 1 at Stage 2, Metro Manila Skyway Stage 3, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway, Muntinlupa Cavite Expressway o MCX at ang Tarlac Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX. Kahit nakasama kayo, ang participating plaza na sila, dadagdagan natin, papayagan naman po natin pumasok at lumabas yung walang RFID. Subalit nakikiusap po kaming mabuti na kung pwede, magpa-install libre naman po yung RFID Kasi ang transaction time po sa cash is around 15 to 20 seconds, around more or less. Sa electronic po, sa RFID, around 3 to 5 seconds. Ayon sa TRB, matapos ang 2 buwan na dry run ng cashless toll collection, magkakaroon sila ng assessment kasama ang management ng mga expressway upang desisyonan kung tuluyan ng aalisin ang mga cash lanes sa mga toll plaza. Sa ngayon, oobserbahan muna ng TRB ang 2 buwan na dry run ng cashless toll collection kung magiging mabilis ang biyahe ng mga motorista at maiiwasan ang mahabang pila, lalo na tuwing rush hour. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung bakit patuloy na nakatatanggap ng text scam at spam ang ating mga kababayan kahit tapos na ang SIM card registration. Isa sa mga itinuturong dahilan nito ay ang pagbili ng pre-registered SIM card at machine na ipinapasok sa bansa ng mga sindikato. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We have thousands of names here that we are verifying right now because of the findings that these are pre-registered, either they were sold or collected online. The verification process is tedious. Mahirap na proseso ang verification ng mga mobile numbers na patuloy na nakapagpapadala ng spam at scam messages. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Alexander Ramos, may mga pangalan aniya na sa probinsya nakarehistro ang numero pero ang pag-atake ay galing sa Maynila. This is actually keeping up the resources of our law enforcement partners now. But rest assured, we are doing it with the use of AI to weed out the real registered or the fake registered SIM cards or registered names. Sa sunod-sunod na raid na isinagawa ng CICC kung saan naging bahagi ang DICT, natuklasan nila na sa isa sa mga ginagamit ng mga sindikato ang mga pre-registered SIM card. Inilapit na umano nila ito sa mga telco company. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. So that's one issue that we have raised already with the telcos and the DICT family to formulate how to address the issue of selling pre-registered SIM cards. Noong August 16, nasa 28,000 na mga SIM cards ang nakumpiska sa ni-raid ng Pogo Hub sa Pasay City. Karamihan dito ay pre-registered na. Isa pa sa natuklasan nila ay ang pagpasok ng mga bagong makina sa bansa kung saan hindi na nangangailangan ng SIM card at pwede nang gayahin ang numero para makapagsagawa ng text blast. Inilapit na rin nila ito sa Bureau of Customs para mapigilang makapasok sa bansa sa opisyal na pahayag ng Globe. Sinabi nito na nakahanda sila na magbigay ng suporta sa isasagawang investigasyon ng Senado sa spam at scam messages. Nagpapaalala din ito na maging mapagmatiyag at maging maingat sa mga sinishare online. Si Sunny Duriga, minsan nang nabiktima ng text scam, kaya nadala na siya. Pero hanggang ngayon patuloy pa rin itong nakatatanggap ng mga spam at scam SMS. Ang nakalagay po may bonus ako na ganito, 30,000. Kunin mo sa ganito. Mayroon siyang binibigay po na yung link. Pero aware na ako. Sabi ko, paano ako magkakabonus? Hindi naman ako nagtatrabaho sa gobyerno.
Saka freelancer lang ako tapos magkakabonus. Perwisyo naman para kay Angel Magbanua Jr. ang halos araw-araw na natatanggap ng mga spam text messages. Napakalaking abala po, imbis na kasi mababasa mo yung yung mga client sa mga air conditioning mapaparepair, hindi, ang unang mababasa yung yung nag-i-scam pa rin, yung mga offer pa rin nila sa iyo, yung mga promo pa rin nila na walang pangalan, yun pa rin. Maging ang aking isang SIM card number ay halos araw-araw nakakatanggap ng mga spam messages. Minsan, pare-pareho lang ang laman ng text pero iba-iba naman ang numero ng SIM. Kaya panawagan sa pamahalaan na sana magawa na ito ng agarang aksyon dahil ang kawawa yung ating mga kababayan na wala namang alam na nabibiktima pala ng scam. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang balita ito. Sa mga mahihilig pong magbike, isang kakaibang bike ngayon ang pinagkakaguluhan sa Pangasinan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Have you ever tried riding a bike? O baka naman hobby mo talaga ang magbike. Yung tipong umaga, hapon, hanggang gabi ay gamit mo ang bisikleta. Lalo na bilang pang-araw-araw na transportasyon. Nakita mo na ba ang sikat na bike ngayon sa Calasiao, Pangasinan? Hindi lang isa o dalawa, kundi 4 na klase na bike na yari sa kahoy. At dahil excited kaming makita ang ipinagmamalaki ng Calasiao, Pangasinan, abay personal naming pinuntahan ang nasabing lugar. So nandito tayo ngayon sa Barangay Kabilukaan dito sa Calasiao, Pangasinan kung saan personal nating makikita at masasaksihan itong bike na yari sa kahoy. At syempre, bago yan, kailangan muna nating ma-meet ang taong nasa likod nitong bike na yari sa kahoy. Narito si Mang Marvin Manungdo na siyang may ideya itong bike na yari sa kahoy. Hello po, mga Marvin. Magandang hapon po, magandang araw sa inyo. At eto, si Mang Marvin at siya nga yung nakaisip nitong gumawa ng bike na yari sa kahoy. Isang ordinaryong karpintero lamang si Marvin Manungdo sa kanilang lugar. Ngunit out of curiosity at tulad ng maraming Pilipino ngayon, nanonood siya ng iba't ibang videos. Laging pagpasok nila ng silid, yun ang pinapanood ko. Sabi ng anak ko, Papa, yan na naman. Lagi na lang yung bike pinapanood. Bayaan mo, may gusto akong gawin. Dito na niya naisipan na gumawa ng bisikleta. At dahil karpintero nga si Mang Marvin, what do you expect? E di kahoy ang kanyang pangunahing materyales. Mula sa marine plywood at kahoy ng mahogany na kadalasang materyales niyang ginagamit, nalikha nito ang cute na maliit na pambatang bike hanggang sa mountain bike ang laki. Nandyan na yung tatlo, sira. Wala na. Ang naisip ko, subukan ko kayang manood kahit sa YouTube man lang ng bike na kahoy dahil karpintero ako sabi. Yung nanood ako, may nakita akong medyo magandang ganito bike. Hindi ko na bike pala yun dahil ito lang siya. Walang gulong. Kala ko motor, pero kahoy. Kaya tinignan ko. Parang kaya ko rin gawin yata ito, sabi ko. Kaya paulit-ulit kong pinanood. At ang naging bunga ng kanyang pagtatiyaga. So tinetesting nga namin itong bike na ginawa ni Mang Marvin. Pero so far, habang ginagamit namin siya, talagang magaan naman. Tapos mabilis. Parang ordinary bike lang din, pero nakakamiss lang dahil ito talaga yari mula sa kahoy, mula sa kanyang rim, pati yung kanyang body, pati nga itong side mirror, di ba? Galing pa rin at gawa pa rin sa kahoy. So nakaka-amaze lang talaga at nakakabilib para makagawa at makaisip ka ng ganitong ideya ng uri ng transportasyon. So sabi ni Mang Marvin, binebenta niya lang ito ng mula 15,000 hanggang 25,000, depende sa laki at depende rin sa klase.
Sa kabuuan ay may 6 na bike na kahoy nang nagawa si Mang Marben at isa na ang kanyang naibenta. Naging tampok din sa isang motor show event ang kanyang bike dito kung saan humakot ito ng maraming parangal. Kaya sa mga interesado ng bike ni Mang Marben, maaari nyo po siyang bisitahin sa Barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan o di naman po kaya ay tumawag sa kanyang telepono bilang 0909-181-5813. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabi nga nila, it's ain't no muscle like Chevy muscle. Kaya isang pinakabagong labas na compact crossover ng Chevrolet ang susubukan ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Makumbinsi kaya ng special features nitong Chevrolet trucks ang ating Kuya Daniel at mga kamanibela? Oh, sir. Adaptive ba yung cruise control niya? Hindi. Hindi po siya adaptive, sir. What it does have is a speed limiter, and for the front camera, sir, it comes with standards Chevrolet Safety Assist. So automatic emergency braking, gap adjustment for the brakes. The brakes are also e-boosted, which is the same ones that you would find on a Corvette. Tapos yung kanyang upuan naman, yung electronic setting ka na rin na pwedeng gawin. Yung features niya, okay. Yung ride niya, smooth naman yung ride niya. At saka, ang ganda ng torque ko. Responsive. Very responsive. Panoorin ang full review ni Kuya Daniel sa 2024 Chevrolet trucks. Kung ito ba ang perfect travel body ninyo ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Samantala, nais din magpasalamat ni Kuya Daniel sa lahat ng ating mga kamanibela na nanood at sumuporta sa ating Manibela Facebook Reel ng Peugeot XP400 kung saan umabot ng 1.1 million views sa loob lamang ng ilang araw. Sa mga kamanibela po natin na sumusubaybay sa atin, maraming salamat po. Sana ay keep on watching our reviews and yung mga pinifeature po natin, and paki-like, subscribe and share nyo na din po yung ating Manibela channel. Thank you so much doon sa lagi pong nanonood, yung sumuporta at nag-view doon sa ating feature din ng Peugeot na more than 1 million na naging interesado doon sa review na yon. Maraming salamat po. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakabawi na sa nalasap na pagkatalo ang PNP Lady Patrollers matapos manaig kontra Ombudsman sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League eliminations kahapon. Napanatili namang malinis ng AFE Lady Gunner ang kanilang record para sa solo lead matapos kunin ang ikatlong panalo kontra Judiciary. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Bagong ingat, Pesebre. Ito, easy ball lang to. Tejada, picking it up. Salas. Sa unang laro, naging masaya ang pagharap ng Ombudsman at PNP kung saan dikit ang laban sa unang set. Si Alarni Presebre nagbigay ng mga solid blocks, service ace at drop balls, ngunit sa kalagitnaan, mas nanaig ang 11 attacks ng PNP para makuha nilang first set 16-25. Hindi maganda ang mga blocks ng Graftbusters kaya naman nabubutasan sila at nakuha ng Lady Patrollers ang second at third set 19-25. Tinanghal na best players of the game, sina Yam Poryo at Tin Bangkola. Naging effective yung game plan namin na natuto kami sa laro namin na pinakamarami is error namin is receiving at saka
service ko. Pinag-aralan namin yun, yung mga mistakes namin past na laro. Nag-effective naman sa mga cooperation ng mga player. Sa ikalawang match, naglaro ang dalawang kupunan na tinapos ang kanilang nagdaang laro sa 3 sunod-sunod na set. AFP kontra Judiciary. Tinambakan ng AFP ang Justice Servers sa unang set 25-8. Hindi makabuwalong Judiciary sa mga veteran moves na ipinapakita ng AFP 25-7 sa second set. Ang mabibilis na atake ng AFP at service aces ang nagpanalo sa kanilang kupunan 25-19 sa third set. Veteran player Joan Bunag, best player of the game. 3 win streak po kayo ngayon. Kasi sa practice pa lang, so dapat nagagawa na nila ng tama, maayos yung lahat ng instructions ng coaches, so dapat ginagawa na nila sa practice pa lang para pagdating ng game na-apply na nila ng maayos. Sa service error, normal naman na nagkakamali. Adjustment lang. So kung tingin nila sa pag-serve nila nag-error, the next ng service nila dapat makuha na nila yung tama. Sa huling laro, nagtapat ang Senate at DFA Lady Emissaries. Ang Senate maagang nagkaroon ng errors kaya naman kinayang makipagsabayan ng DFA. Mahabang mga rally ang kanilang pinakita sa mga nakihiyawang fans. 27-25, 25-16, 25-20. Si Kat Villegas ang bumuhay sa laro ng Senate. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. There's a block! Dagdag kaalaman po, gaano po ba kayo kabilis magpatawad? Alam nyo, iba, depende daw sa sitwasyon. Alam nyo ba na kapag nagpapatawad, malaki ang benepisyo nito sa mental at physical health? Ang forgiveness o pagpapatawad ay ang proseso ng pag-let go sa galit, sama ng loob at pagiging bitter. Kapag nagpatawad, nawawala ang puot at napapalitan ng peace of mind. Bukod dito, ilan sa mga physical benefits kapag nagpapatawad ay ang pagbaba ng risk of heart attack. Mapababa ang cholesterol level at blood pressure at nakatutulong na ma-improve ang pagtulog. Malaki din ang benepisyo sa mental health kapag nagpapatawad tulad ng reduced anxiety at stress, lesser risk of depression at mas napapabuti ang pakikisama sa ibang tao. Tandaan na mahirap man ang magpatawad, malaki po ang benepisyo nito at syempre kakayanin ito kung pairarin natin ang pag-ibig. Sana po'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Magandang gabi po sa ating mga kasambahay. Kahit maulan, maraming salamat po sa ating mga kababayan na tumutok. Kaya ito na po, magsha-shoutout na tayo sa ating mga kausi ngayong Biyernes ng gabi. Unahin na po natin si at It's Nameless. Maraming salamat po sa pagtutok. Antonio Gonzalez, Greg Faraon, Susana San Pedro, John Music TV at Nel Lynn. Mag-ingat po tayo mga kasambahay at happy weekend po. Narito naman ang mga isyung dapat abangan mamaya sa Y News. The Senate leadership seeks legislative proposals that should be passed to prevent road rage incidents and protect cyclists on the road. North Korea stages a simulation of scorched earth nuclear strikes on South Korea. How does North Korea's action impact regional security dynamics and relations with South Korea and the United States? You will want to hear it. Plus, former United States President Donald Trump pleads not guilty to election interference charges in Georgia to skip next week's hearing. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue.
narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 28, na nagsasabi, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.